Pig TV! Welcome to our backyard! And today's video, pag-uusapan natin kung ano ang mas malaking kikitain. Kung magbebenta ba ng isang buhay na buong baboy o ang pagbebenta naman ng per kilo na karneng baboy o yung tinatawag dito sa amin na papatas o pa-oraga. Simulan na natin. Umpisahan natin yung topic natin sa fattening. Kung ang fattening natin ay inilagaan natin ng 4 months at umabot siya ng 100 kilos at ibibenta natin siya ng buo o live weight. Ang live weight kasi ngayon ay nag-range ng 170, 180, 190. Depende yan sa buyer na pagbebentahan nyo o kung saang lugar po kayo. Din pala, ang live weight natin ay depende po yan sa lugar ninyo. Kasi merong mababa at mataas na live weight. Depende rin yan sa buyer na pagbebentahan po natin. Estimate na lang natin ngayon yung ating 100 kilos na patabaing baboy. Kunyari, nabili natin yung ating biik. And pag nabili natin biik natin na worth 5,000, tapos gagastos tayo ng 4 na sako na feeds, sabihin na lang natin na tagda 2,000 yung ating feeds. So, bale 8,000 yung feeds na makakain ng ating fattening. Plus, magdadagdag tayo ng 2,000 sa vitamins, tubig, and kuryente na makakonsumo ng ating isang fattening na baboy. So, kung buwari, umabot siya ng 100 kilos at ang pinakapuhunan niya ay 15,000. Ngayon naman, 100 times live weight naman natin. Sabihin natin, nasa gitna lang tayo, 180 pagbebentahan natin. So, 180 times 100 and 100 kilos times 180 na live weight equals 18,000 yung ating fattening o yung ating patabaing baboy na 100 kilos. So, 18,000, ima-minus naman natin yung ating expenses na 15,000. So, oo, bababa. Ayan, 3,000 lang yung ating income. 3,000 lang yung magiging tubo natin doon sa isang baboy. Mababa po talaga, lalo na pag mababa ang ating live weight. Yan, depende po yan kung magkano nyo mabebenta ng live weight yung ating buhay na baboy. So, 18,000 natin na pagbebentahan. 3,000 lang yung pinaka-income po natin doon sa isang patabaing baboy na aabot ng 100 kilos. So, yun yung pinaka-example natin sa fattening kung aabot siya ng 100 kilos. Kung sakali naman na mas gusto nyo na ipauraga o papatas o yung per kilo na karneng baboy, naman po na kayo ang magkakatay o magpapauraga o papatas ng ating baboy, yan, sabihin na natin, pareho lang 100 kilos din yung ating ipapauraga. Pag magpapauraga o magpapapatas tayo ng karneng baboy o yung per kilo, ay hindi po siya totally na 100 kilos agad yung ipapa-order natin. Hindi po. Pag umabot po ng 100 kilos yung ating mga fattening, magbabawas po tayo ng 25 to 30 kilos. Bakit 25 to 30 kilos ang mababawas dun sa 100 kilos natin na isang buong baboy? Kasi tatanggalin po natin yung ulo, yung paa at lamang loob kasi po iba rin yung presyo nila. Tapos yung dugo na mawawala pa sa ating fattening. So talagang mababawasan yung kilo ng karneng baboy. Kaya sabihin na lang natin 100 kilos minus 30. 30 kilos na lang. Doon na tayo sa pinakamataas. 30 kilos ang mawawala. So ang malinis lang nating magiging karne ay 70 kilos. Ngayon, ang presyo naman ng karneng baboy ay depende rin po sa lugar ninyo. Sa amin dito ay nag-range ng 320, 350 to 370 pa minsan. So nasa inyo na po kung magkano nyo ibibenta yung karneng baboy. Sabihin na lang po natin na nasa gitna tayo, 350 per kilo ng karneng laman. Yung laman lang po yun ha, iba pa po yung mga paa at ulo. Kung sakaling napaubos nyo yung 70 kilos na estimated natin ng karneng baboy, yan, so 70 kilos times 350 na karneng baboy, siya ng 24,500. Plus, yung ulo, estimate natin na nasa 7 kilos to 8 kilos. Pero doon na tayo sa pinakamababa niyang 7 kilos. Bale, ang bigayan natin ng ulo ay 200 pesos to 250. Pero pumagitna na tayo na 220. So, bale, 220 times 7 kilos equals 1,540 yung ulo. Yung paa naman, na 4, yan. So, estimate na lang natin ng 1 kilos to 1.5. Pero doon na tayo sa 1 kilo. Pero, minsan kasi, pag hindi lang kayo yung nagkakate at may kasama kayo, yung isang paa ay sa kanila. So, bali, 3 paa na lang yung pwede nating mabenta. Bali, yung paa ay 200 to 200. Pareho lang din siya ng presyo ng ulo. So, doon na tayo pumagitna sa 220. So, 3 kilos times 220 equals 660. Yung laman loob naman natin, yung dinuguan at igado ay tig 2 kilos lang yung aming pinapa-order. 2 kilos lang din sa igado. Bali, 4 na kilo yung ating lamang loob. 4 times 220 kasi pareho lang ng ulo, paa at lamang loob yung aming bigayan.
So, 220 times 4 na kilo equals 880 naman yung pwede natin mapagbentahan. Kung ito-total natin, lahat ng pinagbentahan natin ng karne, ulo, paa at lamang loob ay aabot ito na 27,580. Mas malaki siya compared sa pagbebentahan natin ng buhay na buong baboy. Yes, mas malaki ang kikitain natin kung tayo ang magpapauraga o magpapapatas ng ating mga alagang baboy. Kaya sa 100 kilos, yung 100 kilos natin na fattening ay mapagbebentahan natin ay 27,580 sa lahat laman, sa lahat ng ating parts ng ating baboy. I-minus natin yung 15,000 naman na presyo o yung ating puhunan ng fattening na 15,000. Bali, 27,580 minus 15,000, ang kikitain natin ay 12,580. Yun nga lang, masyadong risky pag tayo yung magpapa-order kasi minsan, hindi lang minsan, talagang madalas na pag nag-order tayo is hindi talaga siya mabibigay agad-agad. May uutang at uutang ng mga karne. Minsan hindi pa yan 1 week. Aabot pa yan ng 1 month to 1 year na hindi mo pa nasisingil. Kaya risky talaga ang pagpapatas o pagpapauraga ng ating mga alagang baboy. Nasa inyo na po yan. Malaki nga ang kikitain natin pero mai-stress kayo minsan sa pagsisingil na. Katulad sa amin, hanggang ngayon meron pa rin kaming sinisingil. Yan, taon na ang nakalipas pero hindi pa rin sila nakakabayad. So, nasa inyo na po kung anong pipiliin ninyo. Ang ibibenta nyo po ng buong buhay na baboy yung ating mga alaga o ang pagbebenta naman ng per kilo ng ating mga karneng baboy. So, nasa inyo na po yan. So, that's it for today. Kaya kung nagustuhan nyo yung ating munting topic, please like, comment, and subscribe. Bye!